Magandang umaga po sa mga kapatid ng Santa Rosa Church. Masaya akong makita kayong uli. Okay muna, manalangin po tayo. Banal at mahabaging Amang Diyos na nasa amin ay nagmamahal. Salamat po sa iyong biyaya na nagliligtas sa amin sa kasalanan mula sa walang hanggang kaparusahan. Upang iligtas kami, si Yesu Kristo ay namatay sa cross sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo, pinatawad ang lahat ng aming kasalanan. Ganito tinanggap namin malaking biyaya ng Diyos sa aming puso at ngayon araw-araw kami nabubuhay sa makasalan ng mundong ito sa loob ng maraming biyaya ng Diyos. Kaya na maraming kahirapan sa aming buhay sa mundo, pero kami nakakaroon ng walang pag-asa na makapunta sa kaharian ng Diyos. Ayon sa aming ginawa, gagantihan kami. Ito ay malaking matatang na pangako ng Diyos sa amin. Kaya pakitulungan kaming mabuhay ng masigasig para sa kaluwalhatian ng Diyos. Dahil ito lamang magiging walang hanggan sa kaharian ng Diyos. Nalalaman namin na malapit ang katapusan ng mundong ito dahil nakikita namin araw-araw mga tanda na ayon sa Biblia na mangyayari sa huling panahon. Maraming mga kaguluhan sa mundong ito, digmaan, mga iba't ibang salot, lindol, mga terror, at maraming mga tao hindi nag-iisip tungkol sa Diyos na lumalamig ang kanilang puso. Kaya kami dapat maghanda ng mabuti na pagdating ni Hesu Kristo. Kung dumating na si Hesus Kristo sa mundong ito, matatapos sa lahat ng mga bagay ng mundong ito. Ang mga ligtas lamang kukunin ni Hesus Kristo, ang ligtas iiwan sa mundong ito at mahihirapan. Nawa sa pamamagitan ng lahat ng mga brothers sisters ng Santa Rosa Church na nakakaroon ng magandang pananampalataya sa harap ng Diyos at sila ay makakaisa upang tuparin ang mahalagang kalooban ng Diyos. Nawa silang lahat kagantihan ng maraming kantipala. Ngayon, maraming mga brothers sisters na aktibo dito sa harap ng Diyos upang makinig sa iyong banal na salita. Pakiusap po, pagbuksan ng aming puso upang tumanggap ng mahalagang mga biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng salita nito. Hanggang katapusan, pakisamahan kami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen. Okay, muna tingnan natin ng Biblia. Awit, chapter 116. 116 verse 12. Kayo marunong sa salita nito. Biblia 116 verse 12. Dahan-dahan, sabay po, basahin natin. 3, 2, 1. Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Ngayon, sana isipin natin tungkol sa lahat niyang kabutihan sa atin. Na biyaya. Tayong lahat tumanggap ng maraming biyaya ng Diyos. Kayo po ba araw-araw nag-iisip ng anong biyaya tinanggap ninyo? Maraming tao nagsasabi, ito'y biyaya ng Diyos. Kung gayon, anong biyaya, anong uling biyaya tinanggap ninyo? Maraming tao nagsasabi na, ako mabubuhay para sa Diyos. Kaya ano ang aking susukli sa Panginoon? Pero kung hindi niya alam na anong biyaya tinanggap niya galing sa Diyos, kung gayon, paano pwede siyang mabuhay para sa Kanya? Para sa magandang Christian living, muna dapat natin malaman anong biyaya tinanggap ko galing kay Hesus Kristo.
dito may malaking biyaya. Kung gayon, kusang loob tayo mabubuhay para sa Diyos. Ito'y tunay na Christian living. Kung walang biyaya, kung gayon, ito'y magiging mga sapilitan, mga gawa. Yun lang. Walang pasasalamat. Walang kapurihan, walang biyaya. O ni parang mga trabaho. Sa tingin ko, mga kakaligtas na mga brothers, sisters, sila ay puno ng maraming biyaya ng Diyos. Kaya pwede silang mamatay para kay Jesus Kristo. Dahil Jesus muna namatay para sa atin. Pero dahan-dahan, malamig ang kanilang puso. Una, sila ay nakplano ng maraming mga bagay para sa Diyos, pero dahan-dahan nawawala. Dahil mga kahirapan sa mundong ito, kung gayon, may brother, sister, may gawain sa church. Pero, sorry po, ngayon busy na ako. Nangyayari ganito, dahan-dahan. Ito ay mga normal na proseso sa ating Christian living. Parang ganito, mga bata, muna masanggol. Sanggol, hindi kaya maksabi, kaya parang anghel. Pero, naging mga nagsimula na magsalita. Kung ngayon, muna maraming mga bata, lalong-lalo na mga dalaga, nagsasabi, nanay, mahal kita. Tatay, mahal kita. Kapatid ko, mahal kita. Marami. Pero, naging mga lumaki siya patuloy. Naging mga kabataan. Kung gayon, dito may kabataan. Kayo pa ba nagsasabi ng yung nanay, tatay, nanay, mahal kita? Kayo po ba nagsasabi, mahal kita sa nanay, tatay? Talaga, Kung gayon, maganda. Pero dahan-dahan nawawala itong mga tao. Nakasawa. Bago nakasawa, marami mga mahal kita, pero nakasawa na. Kung patuloy kayo, nagsasabi sa bahay, honey, mahal kita. Kanina, umaga kayo nagsabi, mahal kita. Dahan-dahan nawawala. Muna, pare-pareho sa Panginoon. Muna, salamat po Panginoon. Pero dahan-dahan nawawala. Kung gayon, unang pag-ibig, ito ay nagbabago dahan-dahan. Kung kayo nakakaroon ng unang pag-ibig sa iyong puso, yes, pwede niyong gawin ayon sa iyong mga kapasiyahan. Ano ang aking isusukuli sa Panginoon? Bakit po? Tinanggap ko maraming mga kabutihan. Kung gayon, okay, isipin natin. Anong kabutihan tinanggap natin? Una, ano ang pinakamalaking biyaya ng Diyos? Kaligtasan. Yes, naligtas na brother, sister. Lagi nagsasabi, yes, naligtas na ako. Ito'y number 1, biyaya ng Diyos. Kung gayon, ito ibig sabihin, kaligtasan. Ito'y tinanggap natin ang bagong buhay. Bagong buhay. Kaya lahat ng mga maligtas na kaluluwa, sila ay bagong nilalang. Tingnan natin ng Biblia. Ikalawang Korinto, chapter 5. Ikalawang Korinto, chapter 5, verse 17. Ikalawang Korinto, chapter 5, verse 17. Ito pa rin. Basahin natin ng sabay. Dahan-dahan. 3, 2, 1. Kaya't kung ang sinuman ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Muna, dapat nating isipin ito. Ito'y unang mga siguro
pinakamahalagang salita sa aligtas na brother, sister. Bakit? Ang mga lumang bagay, ano ibig sabihin? Mga lumang bagay, bago na ligtas. Lahat ng mga bagay na nangyari, bago na ligtas. Ito'y lumipas na. Lumipas na. Bakit? Anong ibig sabihin nito? Ang mga lumang bagay, lumipas na. Ang lahat ay naging bago na kay Kristo. Bagong nilalang. Bagong nilalang. Bakit po? Kung ngayon, sa harap, may malaking building. Anong yon? SM City. Apo ba? Malaking. Siguro mga high quality SM City. Para saan? Para saan may SM City? Para sa kaligtasan? Hindi. Para sa mga kasakanan sa mundong ito. Kung yung mga parang maganda, makulay, lahat mga okay, maganda, mga maraming mayaman, na loob, sila ay masaya, dahil sa maraming mga mabuting bagay. Pero, sa atin, lumipas na. Kaya, walang halaga po sa inyo, itong mga SM City. Sa tingin ko, SM City, mauna. Maraming mga heavy traffic dito at tapos ingay, tapos magiging mahal. Rental fee, rupa. Kaya hanggang gabi, maraming tao. Kaya kung may Bible seminar dito, ingay. Sa tingin ko, ito'y pag-iisip ko. Bakit? Alam naman ko, ang mga lumang bagay lumipas na. Ano ibig sabihin? Sa atin na anang ng Diyos, walang po SM City. Bakit po? Hindi madadala. Hindi madadala, brother, sister. Ito'y matatang na katotohanan. Sa isang linggo, para saan kayo nagtatrabaho? Para sa bagay na madadala o hindi madadala? Hindi madadala, kayo nagtatrabaho masigasig na po ba? Kung kayo, kayo po ba matalino o mangmang? Isipin natin, may isang tao, siya nagtatrabaho para sa mga bagay na hindi kukunin. Kung gayon, siya ba matalino? Hindi. Mas basic siya nagtrabaho pero walang sweldo. Kung gayon, bakit siya nahirapan? Para saan? Tayo, nakakaroon ng walang pag-asa sa langit, hindi sa mundong ito. Bakit? Nalalaman natin na mga lanang mga bagay ng mundong ito ay hindi madadala, hindi akin. Lahat ng mga bagay ng mundong ito, hindi akin. Yon ay dapat nating alalahanin. Walang pera, sila ba kawawa? Talaga? Sila ba kawawa? Hindi po. Tingnan ninyo mga marami, mayaman, kung parang pinagpala sila. Talaga ba pinagpala? Sa tingin ko hindi. Bakit? Mayaman? Maraming mayaman, may sakit sa katawan. Dahil sa maraming pagkain, may karamdaman sa katawan. Hypotension, diabetes, hypolipidemia, iba't ibang uring mga sakit. Pero mga medyo mahinam na tao, palagi sila nagtatrabaho, kaya hindi patama. Sa tingin po, pare-pareho. At nga sa
taktang panahon, aalis sila. Sa kanilang kamay, wala. Kaya na sila mayaman? Wala. Mahirap? Wala. Same. Araw-araw nakikita ko, maraming tao sumusunod sa coffin. Funeral service. Araw-araw nakikita ko. Ito kahapon, All Souls Day, maraming tao nagdidiwang ng kanilang mga nanay, tatay na pumanaw. Pero hindi nila iniisip ang katotohanan. Kaya, palagi iniisip ko na ako nakikita ko sa Manila, kapag ako pumunta sa Manila Central Church, may dalawang malaking mga memorial park, cemetery. Royal Cemetery at Manila, may dalawa malaking parang park. Masikip. Pero sa tingin ko, kanilang bahay, napatay. Mas maganda kaysa sa bahay ng buhay. Kakaiba. Ito ba tama? Kakaiba. Kaya, maraming tao, sila ay totoong hangal. Hindi nila alam ang katotohanan. Sila pa rin sa balang araw mamamatay. Kung kaya anong mangyayari. Dapat nating malaman tungkol dito. Lahat ng tao haharap sa Diyos. Tapos, sinabi ng Diyos, ayon sa inyong ginawa, gagantihan kayo. Kaya, maraming tao, takpa siya, ano ang aking susukuli sa Panginoon, sa lahat niyang kabutihan sa akin? Pero, walang gawa, walang sakripisyo. Bakit po? Madaling nalimutan. Anong biyaya ng Diyos, tinanggap niya. Kaya, napakalaga po. Huwag natin kalimutan ang biyaya galing sa Diyos. Una, si Jesus Cristo, siya ay nagbigay sa atin ng bagong buhay. Bagong buhay. Kayo naging bagong nilala. Tayo umaasa sa kaharian ng Diyos. Langit, hindi sa mundong ito. Huwag kayong mag-focus sa mga bagay ng mundong ito. Yon, lilipas. At hindi madadala. Kaya walang halaga sa Kristiyano ang mga bagay ng mundong ito. Kahit na kayo ay mayaman o mahirap, ito, walang halaga po sa harap ng Diyos. Kung gayon, isipin natin, okay, tayo naligtas na. Ano ito? Malaking biyaya, tinanggap natin. Kung gayon, isipin natin, ano ang mas maganda? Kaagad tayo pupunta sa langit o nananatili pa sa mundong ito? Anong gusto ninyo? Tayo pupunta sa langit. Okay, tama po ba? O anong gusto ninyo? Mamaya, pupunta tayo sa langit. O? Nabubuhay sa mundong ito. Anong gusto niyo? Langit? Gusto niyo mamatay. Mamaya. Gusto niyo patay. Ayaw, mabuhay? Pamumuhay sa mundong ito, mahirap po. Sa langit. Tapos na. Walang kaligayahan. Okay. Kung kayo pumunta sa langit at haharap sa Diyos, kung ayon sa kanyang kautusan na ayon sa iyong ginawa, gagantihan kayo. Kung gayon, kung tatanggapin ninyo? Anong ginawa ninyo para sa Diyos? Ayon sa inyong ginawa, gagantihan kayo. Kung anong ginawa ninyo para sa Diyos? Sa inyong kamaya, anong bunga meron po? Anong bunga? Walang hanggang bunga. Wala? Kung kayo, gusto niyo pumunta sa langit? Sasabihin ni Jesus sa inyo, anak ko, hanggang ngayon, ako nagbigay sa inyo mga 10 years pagkatapos na naligtas ka.
Kung ngayon sa loob ng 10 years, anong ginawa mo para sa akin? Panginoon, wala po. Kung ngayon, gusto ba niyo yung ganitong sitwasyon? Eh? Maraming tao, lalo na sa Philippines, nakikita ko, ang God is love, God is good, sa likod ng kotse. Yes, tama po, God is good, God is love. Yun ay hindi ibig sabihin ng libre siya nagbibigay sa inyo ng gantimpala. Hindi po. Libre sa atin only ito, kaligtasan lamang. Ito pa rin hindi libre. Bakit po? Sa atin, walang bayad. Pero, Jesus nagbayad. Kaya sa atin, walang bayad. Jesus Kristo siya nagbayad para sa ating kaligtasan. Tayo nakasala, pero Jesus nagbayad. Hindi libre ng kaligtasan, brother, sister. Mga bata, nag-aaral, kumakain, natutulog. Yun lang. Bakit? Kung saan ka ng pera, tayo sa trabaho, paghihirap ng nanay-tatay. Kaya, dahil sa kanilang sakripisyo, mga anak sila ay nabubuhay ng mabuti. Hindi nila alam ang mga paghihirap ng mga nanay-tatay. Ano ito? Mga bagong ligtas, bagong nilalang, hindi alam na tunay na mga pag-ibig ni Jesu Kristo. Bakit po? Tunay na pag-ibig, ito sa mundong ito may dalawang uring pag-ibig. Isa, isa, tunay. Sa mundo, may tanong, question, isipin po natin. Dito sa tingin ko, dito sa mga Pilipino, maraming mga pag-ibig sa mga pamilya. Sa pamilya, may maraming pag-ibig. Yun ba totoong pag-ibig o pekeng pag-ibig? Nanay, tatay, umiibig sa mga anak. Totoong pag-ibig, di ba? Pero sa harap ng Diyos, hindi ko alam. Bakit po? Kung siya nakakaroon ng tunay na pag-ibig, kung gayon, pwede siyang umibig sa ibang bata. Ibang bata. Lahat ng mga magulang umibig sa kanilang anak. Pero ibang anak, sila ba umiibig sa ibang anak? Hindi. Kung gayon, ito ba tunay na pag-ibig? Hindi po. Ito'y tinatawag na makasariling pag-ibig. Makasariling pag-ibig. Aking pamilya, tama. Aking bayan. Kaya po ba umibig sa Koreano? Hindi, imposible. Kayo umibig sa Pilipino, tama. Pero Koreano, kaya? Chinese, kaya? Hindi. Kung ito ba tunay na pag-ibig? Hindi po. Ito'y makasariling pag-ibig. Tunay na pag-ibig, ito agape love. Galing kay Jesus, tinanggap natin ng agape love. Ibig sabihin, kahit na siya ay lalaki o babae, matatanda o bata, mga mayaman, mahirap, sila ay mamarunong o hangal, may sakit o malusog, walang condition. Lahat ng tao, inibig ko. Ito'y ginawa ni Jesus muna sa krus. Ito'y perfectong tunay na pag-ibig ng Diyos. Kaya Filipino, Koreano, Chinese, lahat ng tao pwede nating ibigin. Yun ay tunay na pag-ibig. Isang pamilya, pero ibang pamilya pa rin, inibig ko sila. Tunay na pag-ibig. Sila ay kaaway, pero inibig ko siya. Tunay na pag-ibig. Ito'y pag-ibig ni Jesu Kristo. Kaya po ba nakakaroon ng ganitong pag-ibig? Kaya tunay na pag-ibig ito, makakapwang pag-ibig. Hindi makasarili. Mas madaling salita, makasariling pag-ibig. Ako una. Para sa akin, ikaw, magsakripisyo.
Ito'y makasariling pag-ibig. Makakapang pag-ibig. Para sa iyo, ako magsasakripisyo. Kung gayon, sa labas, anong uring pag-ibig meron? Makasarili o makakapwa? Makasarili. Kaya, peke. Ganitong pag-ibig, hindi haharap sa Diyos. Tunay na pag-ibig lamang haharap sa Diyos. Kaya tunay na Kristiyano, mga mahusay na Kristiyano, sila ay nakakaroon ng makakapang pag-ibig. Ibang salita, sakripisyo. Kaya sa loob ng iglesia, tayo nagsasakripisyo. Mga mamaya, mga mothers group, nagluluto ng pagkain para sa kanila o para sa iba. Para sa iba. Kaya po ba nagbabayad sa mothers group? Kaya hindi negosyo ito. Kaya ito'y biyaya. Mothers group, nagsakripisyo para sa ibang mga brothers, sisters. Nang may kusang loob, kung gayon mas maganda. Pero nang sapilitan, kung gayon, training. Ilang mothers, nagluluto ng masaya, tuwang-tuwa. Bakit? Siya ay nag-iisip na magalang ako kapag nakita ko ang mga ibang brothers sisters na kumakain ng masarap. Kung kaya masaya ako. Kusang loob, siya ay nagsasakripisyo. Kung gayon, pagkatapos ng ganitong sakripisyo, may kagalakan sa kanyang puso. Ito'y tunay na pag-ibig. Pero, may mga duty. Next week ako magluluto, pero ayaw ko. Pero dahil sa duty, siya ay nagluluto. Kanyang mukha, pangit. Ibang mga brother sister, ay walang sarap. Kung gayon, nasaktan. Next time, ayaw. Madali mangyayari ito. Same situation, pero ayon sa kanilang puso, totally iba. Makasariling pag-ibig o magkakapang pag-ibig. Yes. Kaya tayo palagi dapat mag-isip tungkol dito. Kung kayo nakakaroon ng ganitong makakapang tunay na pag-ibig at haharap sa Diyos, kung gayon, pupurihin kayo. Dahil kayo'y mayroong ganitong tunay na pag-ibig galing kay Hesus Kristo. Kung gayon, isipin po natin, kayo po ba mayroong maraming ganitong pag-ibig ni Jesus? Sa mundo, walang ganitong pag-ibig. Only tunay na iglesia lamang may ganitong pag-ibig. Kaya sa ating Life of the Mission, lahat ng mga brother sister nagsasakripisyo sa Diyos sa pangalan ni Jesus Kristo. Bakit? Tayo tumanggap ng mas malaking biyaya ng Diyos. Buhay. Walang hanggang buhay. Kaya tayo sumusunod kay Jesus. Naglilingkod para sa mga ibang ligtas na brother sister. Pero ayon sa inyong puso, pwede magsakripisyo ng may kusang loob, may pag-ibig, at ng sapilitan. Pwede. Ito'y inyong sariling pananampalataya. Mamaya, tayong lahat haharap sa Diyos. Kung gayon, sa inyo, sino tatanggap ng maraming kantimpala? Bawat sa atin, dapat mag-iisip tungkol dito. Para dito tayo ngayon nabubuhay. Kung kulang, hindi marami, hindi pa nahanda para sa Diyos. Kulang bunga, kung gayon. Gusto ba ninyo mamaya mamatay o kailangan isa pang chance? Anong gusto niyo? Patay o chance? Chance. Kung gayon, kung titignan ko, bukas, anong gagawin po ninyo? Ganito, araw-araw ibinibigay ng Diyos sa atin ang chance.
Para saan? Para sa ating sariling walang hanggang kaluwalhatian. Kaya, everyday pa rin, biyaya ng Diyos. Ayon sa inyong kalooban. Una, naligtas na tayo. Ito unang biyaya ng Diyos. Ikalawa, ibinigay niya sa atin araw-araw ang chance para makatanggap tayo ng mas maraming kaluwalhatian sa langit, hindi sa mundong ito. Para dito, everyday ang Diyos nagbigay sa atin ng oras at ng hininga, na kalakasan, lahat ng mga bagay-bagay. Kaya dapat natin gamitin lahat ng ating bagay na para sa Diyos. Kung gayon, anong mangyayari kapag haharap tayo sa Diyos? Maraming pantimpala. Huwag natin kalimutan, lahat ng mga bagay ng mundong ito, hindi madadala. Tingnan natin ng Biblia, Ecclesiastes chapter 5. Ecclesiastes chapter 5. Ecclesiastes chapter 5, mula verse 15, babasahin ko po. Huwag natin kalimutan ito. Ito ay ating buhay. Ecclesiastes chapter 5, mula verse 15, babasahin ko po. Kung paano siya ay lumabas sa sinapupunan ng kanyang ina, gayon siya muling aalis. Hubat siyang dumating. Wala siyang anumang madadala mula sa kanyang pagpapagod na kanyang madadala sa kanyang kamay. Huwag natin kalimutan ito, 15. Ito man ay isang malupang kasamaan. Kung paano siya dumating ay gayon siya aalis. At anong pakinabang mayroon siya na gumagawa siya para sa hangin? Para sa hangin. Ano sabihin? Hindi kaya maghawak. Kayo nagtatrabaho, kung may sweldo, di ba? Pero sa harap ng kamatayan, ito'y magiging hangin. Hindi madadala po. Yung bahay, hindi madadala po. Yung lang iba't ibang mga pamilya, sa harap ng kamatayan, magiging hangin. 17, lalahan naman ng mga araw niya ay ginugol niya sa kadiliman at kalungkutan, sa maraming pagkainis, pagkakasakit at pagsisisi. Ito ang kinakita na mabuti, nararapat na kumain, uminom at magalak sa lahat ng kanyang pinakpaguran na kanyang ginagawa sa ilalim ng araw, sa lahat ng kakaunting araw ng kanyang buhay na ibinigay sa kanya ng Diyos, sapagkat ito ang kanyang kapalaran. Kaya araw-araw, sana kayong masaya, magalak. May pagkain, may tubig, kung kaya pwede tayong magalak. Ako maraming pera. Walang kadahilanan. Bakit mga matutuwa? Hindi nyo. Hindi nyo. Hindi madadala. Sino nagsabi itong salita nito? Si Haring Solomon. Haring Solomon, pinakamatalinong hari, pinakamayamang hari. Siya nagsabi. Bakit? Siya pa rin mamamatay kapag siya nag-iisip tungkol sa kamatayan. Lahat ng itong aking ginawa, malaking mga talis, maraming mga asawa, maraming anak, maraming mga kayamanan, maraming mga kapangyarihan, pero patay na ako kung kayo, anong mangyayari? Wala sa akin. Kahit na isa, wala akin. Yun ay matatag na katotohanan sa mundong ito. Kaya sa mundo, ilan may mayaman, ilan mahirap, ilan malusog, ilan may sakit. Walang halaga po ito.
Ano pang mahalaga kung gayon sa ating buhay? Yes, ihahayag sa harap ng Diyos. Kabila ng kamatayan, tayong lahat haharap sa Diyos kung gayon ihahayag ang ating kahalagahan. Kung gayon, ikaw habang buhay, magsikap para sa bagay na walang hanggan. Ikaw, nagpagod para sa bagay na hindi madadala, kaya ngayon sa iyo wala, pero sa Kanya, napakarami. Ngayon hindi ko alam sa inyo, sino kukuha ng maraming kantimpala. Sana lahat ng mga ating Santa Rosa Church member na magiging mayaman sa harap ng Diyos, sa langit. Kung kaya, habang buhay, tayo dapat kumuha ng bagay na walang hanggan. Kaya para dito, araw-araw, ibinibigay ng Diyos sa atin ng itong chance. Ito pa rin isa pang biyaya. Unang biyaya, naligtas na ako. Ibig sabihin tayo pupunta sa langit. Ikalawang biyaya, sa langit, ako haharap sa Diyos. Kung gayon, kailangan maraming kantimpala. Paano kukunin ko maraming kantimpala? Kaya ngayon, araw-araw, ibinibigay ng Diyos sa atin ang chance. Okay, naintindihan nyo ito? Ito'y Christian living. Bakit tayo nagtitipon dito upang malaman ano ang bagay na walang hanggan? Ano ang walang kabuluhan sa harap ng Diyos? Sa labas, lahat ng tao tumatakbo para sa mga bagay na hindi madadala. Kaya na sila nag-aral ng mahaba. Mga negosyo ng malaking mga kumpanya. Pero hindi madadala. Kung gayon, sila ba matalino? Sa tingin ko, hangal sila. Sandali lang, maraming pagkain, magandang mga damit, malaking bahay, sandali lang, okay, sandali lang. 70 years o 8 years, yun lang. Tapos, anong mangyari sa kanila? Kaya na sila naligtas, magiging tuka sa langit. Tuka. Huwag ninyong isipin na lahat ng naligtas na brother sister, magmayaman sa langit. Hindi po. May tuka sa langit. Kung gayon, isin natin na, kung mga siya'y tuka, kung gayon, walang kagalakan sa langit, o may kagalakan sa tuka. Ano yung sabihin tuka? Tuka means walang mga kayamanan sa kanya, di ba? Sa tingin ko, sila ay magiging parang sanggol. Sa langit, siya ay magiging sanggol. Sa mundo, para sa sanggol, anong kinakailangan para sa sanggol? Katas, at tayapo, at mga kumot, at mga pillow, tubig. Ano pa po? Para sa sanggol? Hindi marami, di ba? Konti lang. Kung gayon siya ay masaya. Masaya. Sanggol tuwang-tuwa. Ay, mga kain na umihi, pero mga bagong daya po. Bagong daya po ito. Masaya. Mga malambon na damit. Masaya. Walang halaga, mga magandang design. Only mga malambon na damit lamang. Okay na. Don't need design, don't need brand, don't need sa sanggol. Katas okay. Don't need mga advanced immunity. No need. Katas lang, okay na. Pusok na, okay. At naantok, tulog. Yun lang. Nagutom, iyak. Kung nanay, nagsususo, okay na. Kung kaya masaya ang sanggol. Pero sa inyo,
Diyos, nagbibigay sa inyo. Gatas ito. Sa'yo, gatas. Dayapa. Alam mo na kumot. Masaya ka? Kung gayon. Kayo po ba masaya? Ngayon, mga hustong kulang na tao, kaya hindi masaya. Pero sa langit, kayo magiging mga parang sanggol. Kung gayon, yun lang, sapan na. Ngunit maraming mga bagay para sa sanggol. Bakit po? Kung kayo nagbibigay sa mga sanggol ng masarap na mga pagkain, lechon, kung may sanggol, kaya ba makakain? Hindi po, walang halaga. Lechon, walang halaga sa kanya. Masarap na ito, Bicol Express, medyo maangang. Walang halaga sa sanggol. Mga adobo, maraming mga masarap na mga pagkain, pero walang halaga sa sanggol. Sa sanggol, gatas lang, sapan na. Ganito, sa langit, mangyayari ito. Sa langit, maraming mga, lahat ay walang hanggan. Lahat ay walang hanggan. Kaya po ba umaasa ng mga bagay na walang hanggan? Anong bagay na walang hanggan inaasahan ninyo? Habang ang buhay, anong bagay na walang hanggan nakuha ninyo? Kaligtasan? Yung tinanggap na. Oo. Kaligtasan, ibig sabihin kayo pupunta sa langit, mabubuhay sa langit. Yun lang. Yun ay kaligtasan. Usapan na. Okay, bilang sanggol kayo, mabubuhay, magpakailan sa langit. Kaya gatas lang, okay, sapat, masaya. Gusto niyo yun? Kung anong gusto niyo? Ano pa po? Yun ay layunin ng Christian living. Sa pamamagitan ng Biblia, sa pamamagitan ng fellowship, sa pamamagitan ng sakripisyo, dapat ninyong matakuan ang bagay na walang hanggan. Kung gayon, sa inyong buhay, ano po ang bagay na walang hanggan? Yun ay malaking biyaya. Dapat ninyong kunin yung ganitong bagay na walang hanggan. Buhay, tinanggap na. At tapos, ano pa po? Maraming tao hindi nag-iisip tungkol dito. Okay, upang malaman mga tungkol dito, isipin natin isang mga sanggol. Sanggol, isinilang na. Ibig sabihin, naligtas na. Mula dito, lumabas na. Sila ay naging bagong silang. Ito ay kaligtasan, same meaning. Kung gayon, sapan na. Sa sanggol, ikaw, tumanggap ng buhay, tapos na. Tama? Yun ba lahat okay na? Hindi po. Siya ay dapat lumaki. Kaya siya ay umiinom, natutulog, at tulay. Paano siya ay nabubuhay ganito? Dahil sa pag-ibig ng nanay at pag-ibig ng pamilya. Hindi niya alam gaano kadaming pag-ibig araw-araw tinatanggap niya. Sanggol, walang pag-iisip. Pero kung walang ganitong pag-ibig, ito ay sandali mamamatay. Hindi niya alam na maraming pag-ibig ng nanay, tatay, mga magkakapatid. Pero dahil sa pamamagitan ng ganitong pag-ibig, siya ay lumalaki patuloy. Kung gayon, dahan-dahan, siya pa rin nag-iisip, ito ay tatay, ito ay nanay, ito ay mga ating kapatid. Diba? Ang lumaki na, kung gayon, ito ay pagkain ito ay masarap sa akin, ito ayaw. Ito nangyayari, dahan-dahan lumalaki ito. At siya ay nag-aaral sa school, kung gayon, mas ayaw, iba, ito ay gusto ko. Pwede.
Ganito, hinahanap niya ang tungkol sa kanyang sarili. Na po ba? Ito nga, naging kabataan na kung gayon siya ay nakakaroon ng mga pangarap sa mundong ito. Ako magiging ganitong tao sa mundong ito. Kaya siya ay nagtatrabaho. Kumikita ng mga pera. Nakitipin ng pera. Kaya dahan-dahan. Ito'y buhay ng tao. At nga, kapag nakita niya ang mga kanyang asawa, mga asawa, at magpapaanak, at maging magandang pamilya, dahan-dahan, ito'y tumatanda. Kung gayon, ito puno ng mga tunay na pag-ibig. Kaya masaya, pero may katapusan sa mundong ito. Dahil matanda na siya. Malapit sa kamatayan. Ito'y ating buhay sa mundong ito. Kung gayon, at ano ang Kristiyanong buhay? Bagong ligtas na. Kahit muna tayo dapat uminom ng gatas. Ano ang espiritual na gatas sa Biblia? Salita ng Diyos. Kaya bagong silang dapat uminom ng salita ng Diyos. Anong mangyayari? Lumalago ang kanyang espiritu. Kung ngayon siya ay nag-iisip dahan-dahan. Ito, tatay. Ito'y bahay ko. Ito'y magkakapatid. Ano ito? Aking Diyos. Aking tatay. Diyos. Siya'y lumikha. Ako mahal lang ang anak ng Diyos. Maraming mga aking magkakapatid. Brothers, sisters, nasa labas, wala. Pero sa church, marami. Kung nakikilala niya ng ganitong mga katotohanan, patuloy siya mananatili sa kanyang bahay. Yon ay tunay na iglesia. Pero may ganitong mga makulin na bata, ayaw umuwi. Patuloy, lumabas, naglaro. Kaya ilang mga brothers, sisters, siya nakakaalam, dapat manatili sa iglesia, tamang iglesia. Ako dapat magbasa ng Biblia ay sumunod sa kanyang salita. Nalalaman niya, pero sana lumabas patuloy maglaro, sana labas. Ayaw umuwi. Kaya ilang mga brothers, ligtas daw, pero hindi umalik sa iglesia, sa labas. Patuloy. Kung anong mangyayari, naubos na ang pera, may sakit, mga nadaya ng mga masamang tao. Kung gayon, umuwi na, umiiyak, nanay, sorry. Minsan-minsan, nangyayari ganitong mga brothers, sisters. Naligtas daw, pero umalis na iglesia, pero wakas bumalik. Nangyayari ganito. Sa mundo, nasaan po yung tunay na espiritu na pagkain para sa inyong espiritu. Nasaan po tunay na yung walang hanggang pamilya sa labas. Huwag niyong kalimutan. Kayo, pamilya. Talaga po. Mas mahalaga kaysa sa yung mga physical na pamilya. Bakit po? Yung physical na pamilya, dito lamang pamilya. Patay na. Kung gayon, tapos na. Nirelasyon. Pero, mga naligtas na brother sister, sa langit, kayo, sama-sama mabubuhay. Kaya walang hanggang pamilya. Tunay na iglesia, walang hanggang pamilya. Yung mga physical na pamilya, pansamantala. Na po ba? Kung gayon, anong pamilya mas mahalaga sa inyo? Lahat mahalaga, pero anong pamilya mas mahalaga? Kaya sa tingin ko, church mas mahalaga talaga. Kaya na mga
Sa katawan, iba-iba, pero siya pa rin kapatid ko. Walang hanggang kapatid. Dahan-dahan sa pamamagitan ng itong Christian living at ang Biblia at ang fellowship, nakikilala natin ang kanyitong walang hanggang katotohanan. Kanyito. Kaya habang kayo nakitipon sa iglesia, isipin po ninyo, paano magmahalan tayo sa isa't isa? Siya ay kapatid ko, hindi kaaway. Kung anong gagawin ko para sa kanya? Paano ipapakita ko sa kanya ang aking pag-ibig? Yun ay Christian living, brother, sister. Napakalaga po. Sa mundo, lahat ng mga bagay, may katapusan. May katapusan. Huwag natin kalimutan ito. Kaya, araw-araw, tinatanggap natin ng maraming mga biyaya. Kaya ito'y chance. Tingnan natin ang Biblia, Colossus chapter 3. Colossus chapter 3. Mula verse 1. Colossus chapter 3, mula verse 1. Kung kayo nga'y muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ito, hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas. Ibig sabihin, mga bagay nasa langit. Bagay na walang hanggan. Okay, isipin natin. Ano pang walang hanggan sa atin? Sa habang buhay. Ano pang bagay na walang hanggan? Ano pang bagay na walang hanggan? Isipin nyo, napakalanga po. Kung hindi niyo alam, bagay na walang hanggan, imposible na kunin. Kung gayon, sa harap ng Diyos, sa iyong kamay, wala. Ito'y tunay na kahihiyan. Kahit na maraming araw ibinigay ng Diyos sa atin, pero nasayang na. Yun ay kakahihiyan. Kung gayon, muna dapat natin malaman, ano po ang bagay na walang hanggan habang buhay sa mundong ito? Ano po ang bagay na walang hanggan? Kung kayo ba walang bagay na walang hanggan sa inyo, kamay? Okay. Ito dahil sa masamang education system sa mundong ito, nag-aaral ng mahaba pero hindi nakiisip tungkol sa katotohanan. Mathematics, ito ba walang hanggan? Gusto ba ninyo mag-aaral walang hanggan, mathematics? Ayaw. Kung anong gusto ninyo? Pera? Pera ba walang hanggan? Hindi, tama? Hindi po, hindi walang hanggan ng pera. Habang buhay, mahalaga pera. Pero patay, magiging walang kabuluhan. Ito'y pera. Kaya ito'y malaking tukso sa ating buhay. Malaking tukso. Sa harap ng Diyos, walang halaga ang pera. Pero ngayon, napakahalaga. Kaya sa pera, may diablo. Tukso. Temptation. Maraming tao natutukso ng pera. Kung kayo nafo-focus sa pera, anong mangyayari sa harap ng Diyos? Sa iyong kamay? Wala. Kailangan pera habang buhay. Kaya kailangan balance. Para sa iyong katawan, kailangan pera. Pero para sa iyong espiritu, kailangan bagay na walang hanggan. Anong yun? Pera, hindi. Kung gayon, ano pa? Anong mahalaga sa inyong buhay?
Eh? Yung trabaho mahalaga po. Gusto ba ninyong magtrabaho ng walang hanggan? Eh? Ayaw. Ayaw. At trabaho, hindi. Kung gayon, ano po ang bagay na walang hanggan? Pag-ibig. Yes, tama po, pag-ibig. Gusto ba ninyong ibigin? Magpakailanman? Eh? Yan. Kaya pag-ibig ito'y walang hanggan. Tama, natakwan ninyo isa. Pag-ibig. Pag-ibig. Kung gayon, nakuha po ninyo ang pag-ibig? Eh? Kaya po ba nakibigay ng yung pag-ibig? Pag-ibig ito, hindi. Nagsastay dito lang, hindi. Okay, tingnan natin ng Biblia. Roma chapter 5. Verse 5. Roma chapter 5, verse 5. Ito nga, basahin natin ng malakas ang boses. 3, 2, 1. Ay hindi tayo binibigo ng pag-asa, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuho sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Ito ay katotohanan. Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Kailan ibinigay ng Diyos sa inyo ang Espiritu Santo? Kapag kayo naligtas. Kaya po naligtas kung kayo may Espiritu Santo. Dahil ito ibinigay ng Diyos. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, anong nangyari? Ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuho sa ating mga puso. Kaya, lahat ng mga naligtas na brother sister sa kanilang puso, may pag-ibig ng Diyos. Hanapin ninyo. Walang pag-ibig ng Diyos, hindi pa ligtas. May pag-ibig ng Diyos, naligtas na. Pero maraming tao nakalimot na may pag-ibig ng Diyos sa kanilang puso. Palagi nasasabi, mula sa pagkapanganak. Ako, makasalanan. Palagi nasasabi, ganito lang. Kaya, minsan-minsan ako nakakasala. Hanggang kailan, sasabihin ninyo, ganito? Hanggang kailan? Tama po, tayong lahat makasalanan. Pero, ano ang kalooban ng Diyos? Nananatili pa kasalanan o ibigin ang Diyos at iba? Ano ang kalooban ng Diyos? Kaya, tayo dapat umalis sa itong mga dating sitwasyon, makasalanan ako. Pero ngayon, naligtas na ako. Ako anang ng Diyos. Ako, magmamahalan sa mga brother, sister. Ito tama po. Bakit? Itong pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan. Kung nasaan po, pag-ibig ng Diyos, tunay na pag-ibig ng Diyos, sa labas o sa iglesia? O sa iglesia. Kaya tayo nakitipon-tipon sa iglesia upang magmahalan tayo sa isa't isa. Bakit? Ito'y tinatawag na fellowship. Bakit kailangan ng fellowship? Pag-ibig upang magpalago ng pag-ibig, kailangan ng mga fellowship. Anong sabi fellowship? Ito nga mga relation, mga connection. Marami. Sa pamamagitan nito, lumalago ang pag-ibig. Minsan-minsan, may galak, pero minsan, may kalungkutan, makaguluhan. Kaya po. Pero sa pamamagitan ng ganitong kaguluhan, kagalakan, lumalago ang pag-ibig. Ito'y pag-ibig. Maraming tao nagkakala, pag-ibig palagi mabuti. Hindi po. Hindi po. Tingnan nyo sa mundo, isang mga nanay, mga anak na babae, tuto, palagi na sila nag-aawayan. Palagi nag-aawayan. Pero kung mawawala ba ang pag-ibig sa kanila? Hindi po. Sa pamamagitan ng pag-aaway, lumalapit ang kanilang puso. Kakaiba. Kaya minsan-minsan mga hitsura ng pag-ibig
parang mga mahirap. Minsan, mga maganda, banal, pero minsan-minsan, medyo mga kasamaan. Talaga po, kahirapan. Dahil sa pag-ibig, napakahirap. Ito'y pag-ibig ng Diyos. Kaya po ba palagi magalak kapag naktipon dito? Hindi po. Minsan magalak, minsan malungkot. Dahil sa mga brother sister, minsan umiiyak dahil sa kanya nasaktan na ako. Pero, again, pumaling na magandang mga connection kung sila magiging mas malapit. Ito'y pag-ibig. Kung gayon, ano po ang pinakamasamang sitwasyon sa iglesia? Mga nag-iisa. Nag-iisa. Ito'y pinakamasamang sitwasyon. Kahit na medyo mga hindi maganda relasyon, pero dapat tayong lahat magkaisa. Magkaisa. Bakit po? Sa pagkakaisa may pag-ibig ng Diyos. Pwede natin tingnan ang tunay na pag-ibig ng Diyos sa pagkakaisa. Halimbawa, sa Santa Rosa Church, malapit sa District Center, kaya maraming mga sakripisyo kung may mga malaking event, mga tumadating mga New Year retreat. Kung gayon, Santa Rosa Church, may duty na paghanda ng lodging, lugar. Kung gayon, kailangan maraming mga sakripisyo. Ilan sasama? Ayon sa iyong kalooban. Sa ating church, walang sapilitan. Walang sapilitan. Unikusang loob. May ilan, walang experience. Ilan, may maraming experience. Kahit mga sakripisyo. Okay. Kung gayon, bakit kayo ulit-ulit nagsasakripisyo? Walang bayad. Walang bayad sa inyong sakripisyo. Sana, medyo mga ordinance activity, kung kayo mga pababa ang registration fee, kung kayo marami mga sasama, di ba? Pero walang ganitong mga merit. Pero pa kayo patuloy, nagsasakripisyo, bakit po? Ito, hanggang panahon na bago retreat, mahirap. Puso pa rin mahirap. Pero, pagkatapos ng retreat, kung ano ang inyong puso? Magalit pa o magalak? Pagkatapos ng retreat. New Year retreat o summer retreat. Magalak o magalit? Magalak talaga? Bakit po magalak kayo? Isipin po ninyo, bakit magalak kayo? Pagkatapos ng itong retreat. Tapos na, kaya magalak. O yun lang? Isipin natin. Hindi tayo tumanggap ng sweldo sa retreat. Tayo, nagsasakripisyo, mahaba, tulugan, hindi maganda, tubig, hindi sapat. Lahat may mga mahirap. Pero bakit magalak? Sa mundo, okay, halimbawa sa SM City, mga building, maraming mga worker nagtatrabaho sa harap, diba? Sila nagtatrabaho. Nagtatayo ng mga haligi, madiba, madagalilinis, maraming mga bagay sa loob ng maraming alikabok. Nahirapan sila. Meron po ba kahit mga worker na sila ay nagbayad, nagsakripisyo, kaya walang sweldo, magalak? Meron po ba kahit mga worker? Kaya po ba? Imposible, di ba? Kung kayo
upang magtrabaho sa SM City, kayo nagbayad ng registration fee at nagtrabaho ng masikasi sa loob ng maraming alikabok. 3 days. Tapos na, pero walang sweldo sa inyo. Kung kaya, ano mangyari sa inyo? Sila yung mga magpapatong. Di ba? Ibigay ang pera ko. Ano ito? Ito'y tama. Pero sa Attitude Center, anong mangyayari? Walang ganitong tao. Sila ay nagbayad. At maraming mga kahirapan. Pero tapos na, ang kanilang mga mukha, maliwanag. At umuwi. Paano mangyayari ito? Walang sweldo. Talaga ba walang sweldo? Maraming sweldo, totoo. Maraming sweldo pa. Pero nasaan po? Hindi dito. Hindi dito. Sa harap ng Diyos. Sa harap ng Diyos. Sasabihin ng Diyos sa inyo, Santa Rosa Church member, mga minamahal na anak ko, nakita ko kayong maghanda ng masigasig sa loob ng maraming alikabok para sa ibang mga brother sister. Para matulong na masarap ang mga ibang brother sister. Kayo'y nagsakripisyo, nakita-kita, pero kayo'y hindi nagreklamo. Kundi nang may kusang loob, kayo'y nagsakripisyo. Kaya nakita-kitang napuno na ng pag-ibig. Ito'y kapulihan, kaluwalhatian, hindi po ba? Kayo, makikinig galing kay Hesus Kristo sa harap ng Diyos. Pero, kung may ilang mga brothers and sisters na magsakripisyo sa district center na nang sapilitan, kung gayon, sasabihin ni Jesus, kapag nakita ko ang iyong puso, ay maraming kasamaan, maraming kadiliman. Kung gayon, kahihiyan niyo. Palagi isipin natin, ayon sa aking ginawa, kagantihan ako. Ito'y kautusan ni Jesus. Kaya, kung may mga pangyayari para kay Hesus Kristo, kung ay palagi, mag-try kayo. Nang may kusang loob, gagawin ko. Kusang loob. Ito'y pag-ibig. Pwede kayong magsakripisyo ng may kusang loob. Bakit po? Sa inyong puso, may pag-ibig ng Diyos. Ito pa rin, malaking biyaya. Malaking biyaya. Tingnan natin ang Biblia. Unang Korinto, chapter 15. Unang Korinto, chapter 15, verse 58. Unang Korinto, chapter 15, verse 58. Babasahin ko po. Kaya, mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag, hindi nakikilos, na laging sagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Oo, hindi walang kabuluhan ang iyong gawa sa Panginoon. Kung inyong isipin na ang mga sakripisyo sa loob ng Santa Rosa Church, magiging walang kabuluhan, hindi po. Hindi po. Ang yung lahan ng sakripisyo, magiging walang hanggang kaluwalhatian. Ito, ipakakaloob sa inyo. Alam po, ito'y pangako ng Diyos. Kaya, ngayon kayo nakipon na tuwing linggo sa church building, at ang nag-fellowship, nagsasakripisyo, mga nagpupuri, mga nakapractice para sa mga next mga Lord's Day service. Yon, magiging yung sarili walang hanggang kaluwalhatian. Talaga. Kaya ilang mga brother sister, medyo maaga tumating dito, siya ay
naglilinis ng mga church building, napupunas ng mga lamesa, nag-aayos. Ito nga. Iba't iba. Siya ay mabaho. Kung gayon, siya ay maglilinis. Kusang loob. Lahat ng ganitong mga sakripisyo nakikita ni Hesus Kristo. Yun ay walang hanggan, brother, sister. Walang hanggan. Pag-ibig, kusang loob. Kaya mula sa ganitong kusang loob, lumalabas ang mga tunay na pag-ibig ng Diyos. At ano pa pong walang hanggan? Ano pa pong walang hanggan? Ano po? Pananampalataya? Pananampalataya ba walang hanggan? Pananampalataya ito. Ngayon, hindi nakikita ang Diyos. Kaya kailangan pananampalataya. Pero kapag tayo harap sa Diyos, noon yung pananampalataya, pakipo. Tapos na. Ngayon, kasama ko ang Diyos. May pag-ibig. Itong pananampalataya, magiging pag-ibig. Pag-ibig. Mahirap pa? Yung mga bagay na walang hanggan? Hindi mahirap. Lagi kayo nakinig. Pero hindi nag-iisip. Dahil medyo mahirap. Tingnan ng Biblia, Galatia chapter 5, dito maraming mga bagay na walang hanggan. 22, 23. Galatia chapter 5, verse 22, 23. Sabay-sabay po basahin natin. 3, 2, 1. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, makitiyaga, magandang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, ang pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan. Laban sa mga ito, walang kautusan. Ibig sabihin, kailanman, saan man, ano man, pwede niyong gawin ito. Magpakailanman. Dito, 9 na bunga ng Espiritu, nasulat. Pag-ibig. Yes, una, pag-ibig. Kaya, kunin ninyo, maraming pag-ibig. Sa loob ninyo may pag-ibig dito. Ibinuhos ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo, di ba? Pero maraming tao hindi nakakakilala tungkol dito. Bakit po? Pag-ibig ay hindi teorya. Paano po natin malaman, may pag-ibig dito? Kapag kayo'y nagsasakripisyo para sa iba, ilalabas ito. Kung kayo'y nagsasakripisyo para sa Diyos na may kusang loob, pwede nyo malaman, may pag-ibig ito. Alam mo, only mga pag-ibig lamang, hindi kumikilos itong pag-ibig. Kailangan sakripisyo. Kailangan pagsunod. Kung gayon, lalabas ang pag-ibig. Ikalawa, kagalakan. Yes, walang hanggang kagalakan. Sa mundo, saan po may walang hanggang kagalakan? Anong sitwasyon walang hanggang kagalakan? Sa mundo. Sandali lang. Pero walang hanggang? Wala po. Bakit po? Lahat mamamatay. Kaya walang kagalakan. Walang hanggang kagalakan. Pero, taligtas na Kristiyano, may kagalakan. Bakit po? Kahit na mahirap na sitwasyon, may kagalakan. Bakit? Sila may pag-asa sa langit. Ngayon ako nahihirapan. Pero ito'y para sa Diyos. Kaya ito'y magiging walang hanggang kalwalhatian. Kaya ngayon magalang na ako. Sa loob ng mahirap na sitwasyon, siya ay magalak. Yun ay tunay na kagalakan na walang hanggan.
Kailan kayo'y tikim ng itong kagalakan? Kailan po? Kapag kayo nag-evangelize, mahirap, pero siya ay nakikinang mabuti. At ang wakas, naligtas na ako. Ay siya nagsasabi, Sister, brother, thank you. Dahil sa iyo ako naligtas. Kung gayon, nawawala na. Lahat ng mga kahirapan, pagod, biglang nawala na. Kayo po ba, mayroon kahit experience? Yun, tunay na kagalakan yun. Walang ang kagalakan. Sa mundo, wala po. Kapayapaan. Meron po ba tunay na kapayapaan sa mundo? Wala po. Only tunay na iglesia lamang. Kaya kapag kayo naka-fellowship, sama-sama, hanapin niyo tunay na kapayapaan. Pakitiyaga. Dahil sa ating mga katawan, problema, kaya kailangan pagtitiis, pakitiyaga. Minsan-minsan, nasaktan dahil sa kanya. Kung gayon, tumataas, isang apoy. Di ba? May ilang brother sister. Anong mangyari? Kung gayon magulo. Tigil, pakitiyaga. Isara, bibig. Marami na sitwasyon. Marami. Pakitiyaga. Dahil sa inyong pakitiyaga, ibang mga brother sister, mapayapa. Kaya, kung maraming mga brother sister, marunong, masanay sa pakitiyaga, kung gayon, palagi mapayapa ang mga iglesia. At ang mga bularo, kakanda ang loob. Guys, kayo'y napaplano ng mga mabuting bagay lamang para sa iba. Yun pa rin walang hanggan. Kakanda ang loob. At kabutihan, katapatan. Katapatan. Ito nga, ngayon, October, November. Kung gayon, siguro ibanggiyan, nananalangin sa Panginoon para sa mga leaders para 2026. Kung gayon, may tapan na brother sister, magkakaroon ng chance. Anong uling chance? Kayo pa ba nag-iisip ng mga position sa church, mga bigat? Pwede maging bigat. Dahil mas maraming fellowship, mas maraming mga oras, mas maraming mga sakripisyo. Pero, tapan ng mga brothers and sisters nag-iisip, palagi sa harap ng Diyos, anong mangyayari? Para sa Diyos, ako gumawa nito. Hindi para sa mga ibang brothers and sisters, para sa Diyos, ako gumawa nito sa loob ng isang taon. Ilang mga brothers and sisters nag-iisip, na next year walang mga position, kaya libre ako. Tama-tama libre, pero sa harap ng Diyos, anong mangyayari? Anong meron sa kanyang kamay? Sasabihin ni Jesus, anong ginawa mo para sa akin? Sorry po, Panginoon. Kahihiyan. Gusto ba niyo yun? Ayaw. Kaya, ang Jesus Cristo siya ay naglagay na kanyang buhay para sa akin. Kaya, ako pa rin dapat maglagay ng aking buhay para sa Diyos. Ito'y tama. Ito'y katapatan. Kaabuan. Palagi naging mapapakumbaba, maluwang na puso, kaya makatanggap ng ibang mga mga mistake ng mga ibang mga brother sister. Kaya na sila ang mistake, sister, okay, ako, mag-aayos, okay na. Don't worry. Kung maraming ganitong mga brother sister sa Santa Rosa Church, anong mangyayari? Palagi mapayapa ng Santa Rosa Church. Kung gayon, sa labas pa rin, hindi ko alam na ilan mga
ang tao naghihintay ng mga tunay na katotohanan. Pero kapag nakita nila ang yung tunay na kapayapaan, tunay na pag-ibig, kung gayon, siya pa rin mag-iisip, sana ako sasama sa kanila. Talaga po, at pagpipigil sa sarili. Ito nga, halos same, mga pagtsitsaga, pagpipigil sa sarili. Sa tingin ko, ito'y tama. Pero, ibang church member, ayaw daw. Kung gayon, hintay. Hintay. Ito ay mga kalooban ng Diyos. Halimbawa, sa isang bahay, may nanay, tatay, mga anak. Anong pamilya pinakamaganda? Mga Philippine, hindi ko alam mga Philippine, mga family situation. Pero Korea, dahil sa dating mga Chinese, mga itong pag-aaral, maraming mga Koreanong mga tatay, medyo mahigpit. Parang hari sa kanyang pamilya. Parang hari. Ito yung mga Korean style. Lahat ng mga Koreanong father, medyo mahigpit. Sila yung mga nag-uutos sa mga asawa, mga anak. Ano ito? Gawin niyo ito. Bakit marumi ang bahay? Siya yung mga mahigpit. Korean style. Philippines, hindi ko alam. Ito ba magandang pamilya? Hindi po. Diyos ba sumisigaw sa atin? Sa pamamagitan ng Biblia. Ako nagsabi sa iyo, kami niya ito. Kung hindi, paparusahan. Pero po ba? Hindi, Francisco. Kung ano ang magandang pamilya, nanay, tatay, bilang nanay, bilang tatay, may gagawin sa pamilya. Bilang mga anak pa rin, nakakaroon ng kanilang sariling duty sa bahay para sa magandang bahay. Kaya, sa loob ng iglesia, may preacher, may leaders, may iba't ibang mga member, kung gayon. Mga evangelists, leaders lamang, nasasakripisyo sa iglesia, kung ibang mga pamilya, ibang mga member, walang duty. Hindi po, kung gayon sila ba hindi member, family member? Kung isang pamilya, nanay, tatay lamang, nagpapagod, lahat ng anak, yung mga cellphone, mga TV, kung ito ba magandang pamilya? Hindi. Nanay, tatay, maglilinis, mag-ayos ng mga bahay-bahay, kung gayon, anak pa rin sila, tumutula sa mga nanay, tatay, kung gayon, mga cleaning time, sila pa rin, nag-ayos, naglilinis. Yun ay magandang pamilya. Ganito, lahat ng mga church member, dapat mag-isip, ito'y ngayon yung bahay. Hindi ko alam hanggang kailan dito. Dahil mga maging masamang situation. Ito mga bahay, mga rental fee dito. Sana, yung sarili mga Santa Rosa Church, sa isang mga magandang lupain, doon, mga itatayo ninyo, mga magandang mga Santa Rosa Church, iglesia. Ito'y pinakamaganda po. Pero ngayon, mga maraming kulang. Kung gayon, ilan magrereklamo, bakit sa ating iglesia hindi maganda? Kakaiba. Yung bahay. Kung yung anak nagrereklamo sa inyo, nanay, tatay, bakit ating bahay mga pangit? Kung gayon, masaya po ba kayo? Yung bahay. Sama-sama tayo maglinis, makayos, kung gayon. Walang halaga po magreklamo. Kung kayo ay magreklamo sa iglesia, kung ano isabihin, ay, parang sanggol o bata pa. Naintindihan niyo ito? Sama-sama. Makakaisa. Lahat ng mga brothers, kahit na
walang posisyon, palagi sama-sama para sa Diyos. Minsan-minsan, mga tumataas, mga masamang mga pag-iisip. Kailangan ito, pagpipigil sa sarili. Pagpipigil sa sarili. Self-control. Bawal lumabas itong apoy mula sa iyong puso. Or itibig. Tingnan natin ang Biblia. Santiago, chapter 3. Santiago, chapter 3, verse 6. Santiago, chapter 3, verse 6. At ang dila ay isang apoy. Dila ay isang apoy. Ang dila na kasama ng ating mga sangkap ay isang sanibutan ng kasamaan. Dinudungisan nito ang buong katawan at sinusunog ang pag-inom ng kalikasan at ito mismo ay sinusunog ng impyerno. Kaya, isupil natin itong ating dila. Kahit na may apoy sa loob, mag-control kayo. Bawal lumabas itong apoy. Sa tingin ko, sa sister, mas marami nga itong situation. Di ba? Ang sister, sa brother, hindi ko nakita maraming mga situation. Brother, hindi maraming brother mga nagsisinis, mga brother, hindi marami. Pero sister, minsan nakikita ko, lumalabas, maraming apoy. Saan galing? Impyerno. Itong impyerno, kasamaan ng impyerno. Masama. Kaya kailangan pagpipigil sa sarili. Kaya, ngayon, kung oras na, sinabi ko sa inyo na tungkol sa itong biyaya ng Diyos, una, naligtas na ako. Ibig sabihin, tayo pupunta sa langit. Ito'y una. Kung kayo naligtas na, yes, kapag tumating si Jesus o mamamatay kayo, pupunta sa langit. Sana, pupunta sa tayong lahat. Sa langit, kaaga, dahil ngayon, maraming kahirapan. Pero, kung kayo walang katimpala, galing kay Jesus, kung gayon, mahihiya kayo sa harap ng Diyos. Bakit po? Nasayang na ninyo ang maraming mga chance. Kaya, hanggang panahon na haharap kay Jesus, kayo dapat mag-iisip. Sana, maraming mga katimpala. Kung kayo hanapin ninyo, ano ang bagay na walang hanggan? Kaya kung may chance, araw-araw ibinibigay ng Diyos sa atin mga maraming chance. Kung gayon, hanapin ninyo bagay na walang hanggan. Sa loob ng iglesia, napakarami. Sa labas mundo, walang bagay na walang hanggan. Pero sa loob ng iglesia, maraming nga itong mga bagay na walang hanggan. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kagandang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, pagpipigil sa sarili. Meron pa. Hanapin ninyo sa Biblia. Meron pa. Katuwiran, kaliwanagan, pagpupuri, pasasalamat. Marami pa po. Hanapin ninyo at kunin ninyo. Kung kayo sa harap ng Diyos, haharap kayo sa Diyos, anong mangyayari? Kayo magsasabi ng mga matapang na puso sa Diyos. Panginoon, habang buhay, ginawa ko ito. Ito ay para sa iyo. Panginoon, kung kayo, ay, magaling ang anak ko. Minamahal ang anak ko. Para sa iyo, ako pa rin nakahanda kanito. Inyo. Pero isa, anong ginawa mo para sa akin? Sorry po. Ay, nako, para sa iyo. Ay, nasaan? Ay, wala. Sorry po. Yon ay tunay na kahihiyan.
ayon sa inyong pananampalataya. Sa langit, anong gusto ninyo? Kung ngayong gawin ninyo, ayon sa iyong kalooban. Yon ay Christian living. Dumadating, next week, may Bible seminar, next week Bible seminar, at December Grand Bible seminar, at New Year retreat, may gawain ng Diyos. Kung gayon, anong gawain po ninyo? Kusang loob, patuloy, kusang loob. Bawal ng sapilitan. At gawin po ninyo ayon sa inyong kalooban. Yon ay Christian living. Okay? Naintindihan niyo ito? Okay, manalangin po tayo. Amang Diyos na nasa langit, salamat po sa iyong biyaya na nagligtas sa amin sa kasalanan. Ngayon, inisip namin na malaking biyaya ng Diyos. Una, naligtas kami sa pamamagitan ng dakilang sakripisyo ni Yesu Cristo. Tinanggap namin ang buhay na walang hanggang. At araw-araw, tinatanggap namin ang maraming mga chance. Ito ay magiging biyaya, ito ay biyaya ng Diyos. Ayon sa aming ginawa, gagantihan kami. Kaya, pakibigay sa amin ng iyong karunungan upang malamang ano ang bagay na walang hanggan. Kaya sa pamamagitan ng Biblia, pakitulungan kaming makahanap ng itong katotohanan at tulungan kaming lumakas patuloy sa tamang daan sa pamamagitan ng Biblia. Sa loob ng tunay na iglesia, patuloy kumikilos ang Espiritu Santo. Kaya nawa ng mga Santa Rosa Church member, makakaisa, magsasakripisyo para sa walang hanggang kalwalhatian ng Diyos at silang lahat kakantimpalaan ng mga biyaya ng Diyos sa harap ng Diyos. Lalo na mga pakibigay kay Ebanggian at ang iyong kalakasan na kapangyarihan upang mag-alaga ng mga mahinang mga brother sister at ang makakaisang lahat ng mga Santa Rosa Church member at mga tungkol sa itong lugar naman, hahanapin nila ng tamang paraan sa harap ng Diyos. Nawa sa pamamagitan ng Santa Rosa Church, malwalhati ang Diyos. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesu Cristo. Amen. Okay, thank you po.